Araw nga ng burol nito si Justine, nakita ni Annalyn atong si Bruhang Morgana kung saan may daladala pa itong cake kung kaya't agad-agad ay hinarang niya ito. Nainis ng gusto itong si Annalyn, hindi maganda ang kanyang ginawa kung saan nagdala pa siya ng cake. Sinabi pa ni Morgana na anong karapatan niya na magdikta kung anong gusto niyang gawin. Napakamahal umano ng kanyang binili. Sinabi ni Annalyn na wala siyang pakialam kahit magkano pa yun. Hindi maganda ang kanyang ginawa sapagkat burol naman ang kanyang pupuntahan. Ginawa niyang katatawanan ang naturang burol kung kaya't hindi niya ito papayagan dahil natitiyak niya na hindi magugustuhan ni Giselle ang kanyang makikita. Hindi papayagan ni Annalyn na pumasok sa loob itong si Mercada kung kaya't ito'y kanyang hinarang na siyang naging dahilan kung bakit natapon ang cake na daladala ni Morgana. Sinabi ni Annalyn na umalis na siya bago pa man makita ni Giselle ang kanyang ginagawa at umalis na siya at dalhin ang kanyang kalat. Walang nagawa si Moira kundi nagsumbong na lamang sa kanyang ingrata ding anak na si Zoe. Sinabi niya kay Zoe na naiinis siya sa kanyang hilaw na kapatid dahil masyado manong pabida. Sinabi naman ni Zoe na hindi naman talaga maganda ang kanyang ginawa. Isang burol yun, ngunit ano ba ang kanyang ginagawa dahil ginawa pa niya itong katatawanan. Kahit sino ay magagalit sa kanyang ginawa. Hindi ba sapat ang pain na kanilang nararamdaman na si Morgana din naman ang may dahilan kung bakit nawala itong si Justine? Siya ang isa sa dahilan kung bakit ito namatay. Dahil inutos niya talaga yun. At dahil lamang sa ginawa ni Doc Carlos ay natupad ang kanyang mga plan. Hindi na ba niya kaya nahayaan na lamang? Bakit kailangan pa niyang guluhin ang naturang burol? Sinabi naman ni Moira na gagawin niya ang lahat. Magsasaya siya sa oras nga na makita na sila ay malulungkot dahil ipaparanas niya kung ano man ang naranasan niya noong paghihirap. Ang second chance niya na buhay ay magiging mas malala ang ibabalik niya sa mga ginawa ni Giselle at nitong si RJ. Samantala, naikwento naman ni Annalyn ang ginawa ng bruhang si Morgana dito sa kanyang inang si Lynette. Sinabi nito na wala na talagang pinagkaiba itong si Morgana dahil kuhang-kuha niya maging ang salbahing ugali nitong si Moira. Ang hindi nila alam ay iisa lamang ito kaya't parehas-parehas ito kung kumilos, hindi pa nila nahahalat. At sa akala nga nila titigil na ito ay meron pa itong pangalawang rest back dahil magugulat nga itong si Nurse Karen at biglang tatawagin itong si Lynette kung saan may kaguluhan sa labas ng burol nga nitong si Justine at dito nga ay may pa-dragon dance pa itong si Morgana. Kung kaya't galit na galit itong si Lynette at hinila nga itong si Morgana papuntang CR at sabihan niya si Morgana na nahihibang at nababaliw na siya. Ano ba naman ang nakain niya at magpa-dragon dance siya sa burol nga nitong si Justine. Kung gusto man niya ng dragon dance ay bakit umano hindi niya puntahan ang burol ni Moira at doon siya magpa-dragon dance at sumama na rin siya na malibing kasama ng kanyang kapatid. Walang nagagawa ang pang-aasar nga nitong si Morgana kundi nasaktan pa siya nitong si Lynette na agad naman ay nagdadrama sa kanyang anak na si Zoe. Dito naman ay si Zoe aaway nitong si Lynette. Pagsasalitaan niya na kung ano-ano itong si Lynette. Sinabi niya kay Lynette na wala umano siyang karapatan na saktan ng kanyang ina sapagkat hindi pa naman siya kasal dito kay RJ. Isa lamang siyang kabit at hindi magbabago yun. Isa siyang disgrasyada. Narinig naman yun ni Doc RJ kung kaya't galit na galit siya sa kanyang anak. Sinabi niya na wala siyang karapatan na pagsalitaan ng kung ano-ano itong si Lynette, lalong-lalo na't hindi siya totoong tanyag. Nagulat at nabigla itong si Zoe sa kanyang mga narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napahiya din siya kay Lynette. Hindi niya sukat akalain na sasabihin ni Doc RJ yun. At hindi rin niya alam na Doc RJ ang katotohanan dahil bumalik na ang kanyang mga alaala. Tapos na nga ang mga maliligayang sandali ni Moira at itong si Zoe kung saan oras na ng paniningil ng mga tanyag sa lahat ng mga kabalasugan na ginawa nila.